Si Kibuloy, update tayo kay Kibuloy mga kababayan. Ano po ba 'yon? Yung house arrest, no? Yung house arrest na iginigiit nila, talagang mukhang seryoso sila at umaasa sila, no? Na maha-house arrest itong si Kibuloy. Ito, walang iba po mga kababayan. Ipapakilala ko po sa inyo si Attorney Torion. Ayan na lawyer ni Kibuloy na kung ano-ano ang eksplanasyon sa mga batas. Isa din po 'to, mga bossing, sa malamang sa alamang, no, na makasuhan po ng obstruction of justice. Eto. He is hopeful that the proceedings would be fast-tracked so that he can prove his innocence, and he is okay. Alam nyo, kung matagal na kayong lumabas, siguro kung talagang inosente si Kibuloy, malamang nakalabas na din yan. No? Kung matagal na kayong sumuko, ipinaliwanag nyo na yung panig ninyo, malamang kung talagang papanigan kayo ng korte, nakalabas na si Kibuloy. Kaso wala, pinagtagal nyo pa no? Mas pinili nyo magtago He's just hoping that he will be placed in a hospital setting so that his health would be attended to right away by his doctors. Sabi ni Kent Catalbas, tatakbong mayor si Kibs. Sa city of jail daw po mga kababayan. Tatakbo. Di ba kapag tumakbo kang mayor, ako po ay tatakbo sa syudad ng Marikina. City of Marikina. Ganun. Kay Kibuloy, ako po ay tatakbo bilang mayor sa city of jail. Diyos ko Lord. Sabi ng PNP na dapat talaga tutol po sila na nasa custodial center kasi pastor kasi dapat daw nasa BGM po siya. Well, that is the opinion of the PNP. I just hope and pray that they will not subject my client to so much publicity, and even if we respect their opinions, that case is already in court. So everything, all motions should be filed in court and not to the public. Naipasa na raw po yung medical evaluation sa Yes, and we also filed our own. We also, well, it's up for the court's attention and for consideration. I cannot divulge much. So i-oppose niyo? Parang pagkakaintindi ko dito mga kababayan, di ba? Ang PNP may ginawang pagche-check nung kung ano man ang kalagayan ni Kibuloy. Sila din daw po, may pinasa din daw po mga kababayan. Sakali na i-remove nila na ilipat siya sa BJMP? Naturally, of course, yes, because he is a security risk. So the fact that they launched 5,000 policemen just to arrest him proves that he is a security risk. And hindi ho ibig sabihin na may 5,000 5,000 kapulisan o 2,000 kapulisan ang umaresto sa kanya. Hindi ibig sabihin may risk yung kanyang buhay. Kaya gano'n naman po nangyari doon mga kababayan. Di ho ba nagsalita si Kibuloy doon sa kanyang voice recorder? Ano sabi niya? Hindi ako pahuhuli ng buhay. Tapos mga sumunod na mga balita, ano yung nakikita? Merong mga beng-beng. Merong mga lisensyadong beng-beng sila Kibuloy. Tapos yung unang paglusob, ano nakita? Merong mga mananampalataya nila. Merong mga gulok, 4:00 ng madaling araw. So ibig sabihin, talagang mga manlalaban po. Ikaw ba, otoridad ka? Susugod ka doon na kayo ang madedehado? Syempre, doon ka sa ikaw yung yamado. Lalong-lalo na, wala ka namang ginagawang masama. Ise-serve mo lang naman yung warrant of arrest na nanggaling sa korte, di ba? Hindi ka susuong doon ng, 30 tayo, tala, sumugod tayo doon, i-serve natin ng warrant of arrest, tapos pinagtetegi sila. Meron silang mga may mga pang-trap sila doon. Di ba? Kaya kailangan ng madaming puwersa ng kapulisan. That also justifies why he has to be at the moment in the custodial center. No, ayaw po doon sa BJMP mga kababayan dahil baka daw gawin sa kanya pagalisin daw po yung makinis na balat ni Attorney Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. Ang puti-puti nun mga bossing Tapos kapag sa BJMP na nandoon yung
may mga lamok na, gagalisin na, madami na talagang kasama, siksika na sila. Di ho ba? Pero, dapat po, kung nasaan, yung simpleng mamamayan, nandoon din si Kibuloy para maging patas. Walang special treatment. Sandali lang. Attorney, napansin ko, bakit parang ikaw na lang ang nagtatanggol ngayon kay Kibuloy? Nasaan na yung mga vloggers? Nasaan na yung mga supporters? Pagkatapos makulong si Kibuloy, pagkatapos matanggap yung mga pameryenda, iniwan na, biglang bago na ng mga content. Kasi wala nang mahita. Nasa loob na si Kibuloy, huli na. Tapos naka-freeze pa yung account. Di ba? Maski sino naman siguro, hindi naman siguro po doubted yan. Sana naman po yung PNP, irespeto nila at huwag na lang mag-engage ng mga haka-haka at hindi na lang po Haka-haka. Ibig sabihin yung sinasabi mong sinabi ng PNP na nasa loob nung KOJC compound si Kibuloy. Haka-haka yun. Dahil yun po yung lagi nilang sinasabi dati, mga kababayan. Wala dito si Kibuloy. Nanguhula lang itong mga PNP na ito. Sabi ni Ma'am Josephine Sandy Delo Berhes, watching from Japan, sir. Mabuhay po. Karma is true. Di ba? sa publiko, sa korte na lamang po. Maraming salamat po. Ayan. Please hope Ngayon, pa-korte-korte na lang po sila, mga kababayan. Nung panahon na ipinapatawag sila, Senado, Kongreso, sabi nila, sa korte kayo magsampa ng kaso. Lilitaw kami agad. Nung sinampahan ng kaso, mga kababayan, hindi na ho na mahagilap. Mga nagsitago na po. Sabi ni Leo Glenn, tumala. Asa na yun? Ang bilis na maumak. Pangmasahe kay Kibuloy sa Oblo, langis na lang ng nyog. Pag buenas pa, pinagprituhan pa ng tuyo. Dati babae. Ngayon lalaki na. Ano ho, mga kababayan? Kaya, Diyos ko. Ayan po, no? Pinahirapan nyo ang PNP dati, kung ano-ano ang pinagsasabi nyo sa PNP, tapos ngayon, mukha na kayong mga mababait ngayon. Di ho ba? Sabi ni For You Channel, Diwata for President. Diyos ko Lord. Nakita nyo na din po ba yung pagtakbo ni Diwata, mga kababayan? Sabi ko, nautulang ito nung mga talagang mga nominees nung vendor party list. Biruin mo si Diwata, si Diwata ang ibinalandra nila. Tapos po pang-apat na nominee si Diwata. Sabi ko, kapag po naka 800 to 900,000 ang boto, 1 and 2 nominees lang po yun. Pag naka 1 million, 1.2 umaabot, 3 upuan. Si Diwata wala pa din po. Ang pinakamalaki, alam ko na nakakuha ng boto nung panahon ng 2022, yung ACT-CIS party list. 1.2. Yun na po yun. Di ba? Anyway, mga kababayan, nakakaawa man si Kibuloy, pero kailangan po talagang harapin, no, lahat ng reklamo. Kung matagal na po nilang iniharap ang kanilang sarili, matagal na nilang ipinaglaban ang kanilang sarili, baka tapos na po ito, mga bossing. Tsaka huwag kayong maawa. Ang daming backup ni Kibuloy, vice-presidente, dating presidente, mga senador, mga naka-backup, di ba? Kaya lang, yung 3 senador yata, may imbestigahan. Dahil mukhang pansin, naramdaman na obstruction of justice yung ginawa nila. Anyway, mga bossing, Chief Amo Sir, 3,500 viewers na nanonood dyan. Asan ba yun? Meron ako ipapakita sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like dito sa ating channel, ha? At eto po, gusto ko ipakita sa inyo yung isang channel po natin. Dahil araw-araw nagla-live din po tayo dito, mga kababayan. Ayan, Bagong Pinas Update. Yan po yung channel natin, mga kababayan, no? Paki-subscribe po, no? Paki-follow etong Bagong Pinas Update. Kung gusto nyo manood ng mga live stream ng mga hearing sa Senado at Kongreso, dyan nyo po ako makikita, okay?
So maraming salamat mga boss, Chief Amo, sir. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayong muli. Paalam pansamantala.